Hello at welcome back sa ating channel. Welcome sa Retro Chamba, kung saan lahat ng modification and repairs natin ay chamba lang. Para sa next project natin mga kachamba, ang gagamitin nating unit is Game Boy Advance SP. Ito yung 001 model o ito yung walang backlight. Sa video ito is papalitan natin ng polarizing film yung pinaka LCD and i-repair din natin yung pinaka speaker. Sa napansin ko is limited edition yung unit na to. So, napakaganda. Samahan nyo ako mga kachamba at i-repair natin ang unit na ito. Mga kachamba, kung mapapansin niyo sa unit na ito is medyo malambot na yung mga screw plugs niya. So, iingatan lang natin yan na huwag ma-deform. After natin siyang maalis is meron na tayong access para dito sa mga screws. Dito naman sa mga screws is gagamit tayo ng maliit na Phillips screw. 5 screws lamang to mga kachamba, and ang kailangan natin gawin is itabi natin sila habang nire-remove natin. After naman nating ma-remove yung 5 screw para sa LCD, dito naman sa likod ng unit is merong 5 tri-wing screw para sa back shell ng Game Boy Advance. After nating ma-remove yan, is gagamit tayo ng maliit na Phillips screw para sa battery cover. After nating ma-remove siya, is meron na lang tayong last screw na kailangan tanggalin. Ito is tri-wing screw ulit. Importante mga kachamba, itatabi natin itong mga screws na to para hindi tayo mahirapan kung mag-assemble na tayo. Dito naman sa pinaka mainboard is 3 screws lang yung nagsisecure sa kanya, and Phillips screw yung gamit ni Nintendo para dito. After natin ma-remove is ibababa lang natin yung pinaka-lock para sa flex, and itatabi natin itong mga buttons. So mga kachamba, kapag nag-disassemble kayo ng mga ganitong unit is mas magandang isabay nyo na rin yung paglilinis. Last screws para dito sa LCD. After nating ma-remove yung pinaka-lock is meron na tayong access para dito sa LCD ng unit. Mga kachamba, particular dito sa 001 model is meron tayong kailangang i-desolder ng mga contacts. So, kailangan natin gumamit ng soldering iron dito, and iingatan nating maigi yung pinaka-flex. Yung flex pala na tinatanggal natin dito mga kachamba is ito yung naka-connect dun sa pinaka-front light. After nating matanggal yung pinaka-solder is ilulusin naman natin yung pinaka-lock para dito sa front light. Kailangan natin gawin to mga kachamba para mapalitan natin ng polarizer yung pinaka-LCD. So dito is naalis ko na yung front light. And again, sa mga videos na ginawa natin mga kachamba, gagamit pa rin tayo ng blade sa pagtanggal ng polarizer. Dito mga kachamba is kailangan natin ingatan na huwag tayong masugat. And importante din natin na ingatan na huwag madamage yung pinaka-LCD. Hanggat maaari, dahan-dahan lang yung pagtanggal natin sa polarizer. After naman natin matanggal yung pinaka-polarizer mga kachamba, is for sure meron may iwan ng mga adhesive. Again, kung nanonood kayo ng video dito sa channel natin, is alam nyo na kung ano yung gagamitin natin panlinis or pantanggal sa adhesive. Basic lang to mga kachamba, alcohol lang and toothbrush. So patience lang yung gagamitin natin, 10 minutes natin siyang isaset. Habang sineset natin para matanggal yung adhesive is ipiprepare ko naman yung bagong polarizer para sa LCD. So malinis na to mga kachamba. Kung napansin nyo sa video natin, ginamit kong template yung pinaka old polarizer. Importante yan mga kachamba para pag nilagay natin yung bagong polarizer is sukat na sukat siya dun sa LCD. After nating i-apply yung bagong polarizing film is i-make sure natin mga kachamba na walang bubbles.
portion ng video na to is mag-initial test naman tayo mga kachamba, and sana talagang machambahan natin tong unit na ito. Sana maganda yung image na lalabas. Turn on, and ayun, successful nga. Maganda yun, or successful yung naging repair natin para sa LCD. Dito naman sa portion na to mga kachamba is reverse na lang yung ginawa natin. Kinabit ko na yung pinaka front light and nag-solder tayo uli ng mga contacts. Focus naman tayo ngayon sa board. So kung nagtataka kayo mga kachamba bakit ko laging pinapalitan yung capacitor, is ito kasi yung reason bakit medyo mahina yung sounds ng unit, particular dito sa mga Game Boy Advance SP. Kapag tuyo na or dry na yung pinaka capacitor is mahina na siya mag-store ng power. So, ang gagawin natin is papalitan lang natin siya ng bagong capacitor. And gagamit ako dito ng 100 microfarad capacitor. Make sure lang mga kachamba na alam nyo yung pinaka-polarity niya. Meron positive and negative para sa capacitor. And meron naman naka-indicate na negative and positive para sa board. Okay, so assembly na tayo mga kachamba. So sa part ng video na to is makikita nyo na mas madali ko siyang nai-install or naikakabit ko yung mga parts ng Game Boy Advance. Dito is makikita nyo yung importansya ng nakaseparate yung mga parts, particular dito sa mga screws. Medyo maliliit sila kaya mahirap kapag nawalan tayo ng kahit isang screws lang. Alright, ito na yung pinakamagandang part mga kachamba. After nating ma-assemble lahat, is makapaglaro na tayo. Magte-test play lang ako mga kachamba and kailangan natin siguraduhin na lahat ng buttons is gumagana. Kung nakarating ka sa portion ng video na ito mga kachamba, and nagustuhan mo ang video content natin, please consider subscribing. Malaking tulong ito mga kachamba para sa channel natin. Magpapasalamat ako uli sa mga nanonood at nagsishare ng video. Hanggang sa muli, bye-bye!